mahahali na kayong pagmasdan ng mga jellyfish dahil sa cute nilang itsura. Pero something smells fishy. Dahil hindi lahat sila, pwede nating makahalubilo. Hindi lang mapanakit. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Posibleng makapatay pa? Try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot ng CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahapon. Pero ano naman kaya ang meron sa mga jellyfish na ito sa Surigao? Dahil ang mga turista, sumusubok pang makiswimming sa mga ito. Isa sa pinakamagagandang marine creature ang mga jellyfish. Tinatawag din silang dancing sea fairies dahil sa kanilang graceful na paggalaw sa ilalim ng tubig. Pero sasamahan niyo pa rin ba silang sumayaw kung ang taglay nilang ganda? May nakakatakot na kamandag pala. Ang kaahan natin freediver na si Nada, isa raw sa mga nasting na ng jellyfish. Magsispearfishing sana si Nada nang imbis na isda, jellyfish ang sumalubong sa kanya. Ang insidente, nag-iwan ng mapupulang pantal sa kanyang muka. Despite the name, ang mga jellyfish ay hindi isda, kundi mga invertebrates o yung mga hayop na walang backbone. Wala rin silang brain at heart. Meron silang jelly-like na katawan na hugis bell o payong. At dito nakakabit ang kanilang tentacles. Kung Scyphozoans or the true jellyfish, pwede silang kumain ng microscopic na animals or zooplankton. Tapos, kung box jellyfish naman, na kabilang sa class Cubozoa, ginagamit nila ang kanilang mahabang tentacles o galamay para manghuli ng malalaking prey tulad ng isda. Matatagpuan sila sa karagatan sa angmang parte ng mundo. At madalas, makikita rin sila sa coastlines. Ang mga tentacles nila armed with tiny stinging cells called cnidocyte. Ang mga cnidocytes na ito ay naglalabas ng nematocyst o maliliit na stingers na nagdadala ng venom. So, dalawa ang purpose or main functions ng tentacles nila. Una ay para mahuli nila yung kanilang pagkain. At pangalawa naman ay para depensahan nila ang kanilang sarili. Ang box jellyfish o salabay kung tawagin sa atin, ang isa raw sa pinakamakamandag na uri ng jellyfish. Matindi ang envenomation o stings ng mga box jellyfish. Pwedeng ma-hospital ka or pwede din makapagdulot ng pagkamatay. Kung may ibang jellyfish na talagang mag-iiwan ng masasakit na marka kung madikit sa atin. What if, sabihin ko sa inyo, na merong lugar sa Pilipinas kung saan makakasama niyo pang lumangoy ang quote-unquote stingless jellyfish. Dito sa Sohoton Cove National Park, ang mga jellyfish, chummy-chummy sa mga turista. 2.5 hours lang ang layo mula sa isla ng Siargao. Natatagpuan ang isa sa iilang location sa mundo na pwedeng maka-interact ang mga friendly na stingless jellyfish. Isa sa mga nakiswim na sa mga dikya rito ang vlogger na si Jared Azul, kasama ang wife niyang si Rachel na dumayo para mula Legazpi, Albay. Pumunta kami sa Siargao last year, April 2023. Wala kaming idea na merong sanctuary ng mga jellyfish sa Siargao kasi ang expectation namin is yung mga magagandang beach at saka yung surfing. Tsaka yung idea namin sa sanctuary, parang mga fish sanctuary. Pero yung ma-imagine kung ano yung itsura ng jellyfish sanctuary, parang first time. Alam na alam nila pag may dalaw sila. Hello, my friend! Nakaka-overwhelm nung makita na namin na ganun pala karami. Hindi namin expect na sobrang dami pala talaga ng mga jellyfish. Halos wala kang makitang area sa dagat na walang jellyfish. Wala raw sting ang mga jellyfish dito.
Pero ayon sa eksperto, meron pa ring stinging cells ang mga dikya na namamahay na sa lagoon. Ganun pa man, wala raw dapat katakutan. Ang moon jellyfish, maaaring may mga stinging cells sila na cnidocytes, pero hindi lang natin ito nararamdaman dahil una, posibleng mas maliliit ito. Or pangalawa naman, ang stinging cells ay hindi, ang kanilang disenyo o forma ay hindi talaga para sa mas malalaking prey o pagkain. Tuwing March hanggang katapusan ng May, ang best time to swim kasama ang mga cute na jellyfish sa lugar na ito. Kamusta naman kaya ang meet and greet ni Jared sa mga jellyfish? Nadikya ako dati nung bata, pero nung nakita ko sila, parang ang cute-cute nila na parang jelly ace. Kaya yung stigma na nakakatakot yung jellyfish, hindi ko talaga ma-feel. Para kay Jared, memorable daw ang pag-swim kasama ang mga dikya. Madedescribe namin yung experience na amazing and fantastic. Nagbago rin yung point of view ko sa mga jellyfish na instead na nakakatakot sila, pwede pala silang cute and harmless. Paalala ng eksperto, mas mabuting tingnan na lang ang mga jellyfish at wag nang hawakan pa. Kung nasa dagat ka or kung ikaw ay lumalangoy, ay huwag talagang hawakan kung ano man ang marine organisms na makikita mo. Dahil minsan hindi natin alam na pwede na palang makapagdulot yung paghawak sa kanila ng masama. Meron din kasi silang papel na ginagampanan sa sistema ng buhay sa ilalim ng dagat. Kung tutusin, wala namang intensyon makapanakit ng tao ang mga dikya na mula noong sinuunang panahon na hanggang ngayon nagpapamangha pa rin sa atin. Kaya kung tayo man ang bibisita sa kanilang mundo, paggalang at pag-iingat pa rin ang kailangan. Aha!